Alam nyo na ba ang tungkol sa isang istorya sa Biblia na kung saan ang isang asawang babae ay hinayaan lang ng kanyang mister na halayin ng mga bandidong kalalakihan na mahilig sa kalaswaan. Hinalay ang kanyang asawa buong magdamag hanggang sa mamatay ito. Ang pangyayaring ito ay mas masahol pa kaysa Sodoma at Gomora. Alam niyo ba kung bakit? Dahil may isang lalaki noon na napadpad doon sa lungsod ng Gibea kasama ang kanyang asawa at isang alipin. Ngunit ang lugar palang iyon ay pinamumugaran din ng mga kalalakihang hayok sa laman. Pansamantala silang nakisilong noon sa bahay ng matandang lalaki dahil inabutan sila ng gabi sa kanilang paglalakbay. Ngunit nang malaman ito ng mga kalalakihan doon na ang matandang lalaki ay may bisita, agad nilang pinaligiran ang bahay ng matanda at pilit nilang pinalabas ang lalaking bisita ng matanda dahil gusto silang makikipagtalik rito. Pero sa hindi malamang dahilan, iba ang nangyayari. Isang nakapanindig balahibo ang ginawa ng lalaki sa kanyang asawa. At ang pangyayaring ito ay hindi malilimutan ng buong Israel magmula nang sila'y lumaya sa pagkabihag mula sa Ehipto. Para maintindihan ninyo ng lubusan, basahin ko ang nakasulat sa Hukom, chapter 19. At ganito ang nakasulat. Noong panahong wala pang hari ang Israel, may isang Levita sa malayong bulubundukin ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Juda, at ginawa niyang asawang lingkod. Subalit nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan. Naisipan naman ng Levita na puntahan ng asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyanang lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon, kaya nanatili siya roon ng 3 araw. Nang ika-4 na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, "Kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan." Nagpapigil naman sila at magkakasalo pang kumain. Pagkatapos, sinabi ng ama, "Magpabukas na kayo at lubos-lubusin na natin ang pagsasayang ito." Ayaw sana niyang papigil, ngunit mapilit ang pakiusap ng biyanan, kaya pumayag na rin siya. Kinaumagahan, muli silang naghanda sa pag-uwi, ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, "Kumain muna kayo at mamaya na lumakad." Kaya't nagsalo muli sila sa pagkain. Nang sila'y lalakad na, sinabi ng ama, "Lulubog na ang araw at mamaya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na muli kayo matulog at bukas na ng umagang-umaga kayo umuwi." Ngunit hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, tumuloy na sila. Dumilim na nang sila'y dumating sa tapat ng Jebus na ngayoy Jerusalem. Kaya't sinabi ng alipin, "Mabuti pa po'y tumuloy na tayo ng lungsod
at doon na tayo magpalipas ng gabi. Sinabi ng Levita, hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo ng Gibea. Halikayo at sa Gibea o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi. Kaya lumampas sila ng Jebus at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw nang sila'y makarating sa Gibea, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan upang doon magpalipas ng gabi, sapagkat walang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. Samantalang nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang ito'y dating taga-kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gibea na nakatira. Karamihan ng nakatira doon mula sa lipi ng Benjamin. Napansin ng matanda ang Levita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, "Taga saan kayo at saan kayo pupunta?" Sumagot ang Levita, "Galing po kami sa Bethlehem, Juda, at papauwi na sa kaburulan ng Ephraim. Wala po namang nag-alok sa amin ng matutuluyan. Mayroon po kaming pagkain, pati ang aming mga asno. Sapat po ang dala naming pagkain para sa aking sarili, sa aking asawang lingkod, at aking alipin." Sinabi ng matandang lalaki, "Sa amin na kayo magpalipas ng gabi, huwag dito sa liwasang bayan." Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. Nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga taga-roong mahilig sa kalaswaan at kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, "Ilabas mo ang lalaking panauhin mo't makikipagtali kami sa kanya." Sumagot ang matanda, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng iniisip ninyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang naman ninyo ang taong ito sapagkat siya'y aking panauhin. Kung gusto ninyo, ang aking anak na birhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin ninyo. Ibibigay ko sila sa inyo at gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Huwag lang itong panauhin kong lalaki." Ayaw makinig ng mga tao, kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito, at ito'y magdamag na hinalay ng mga lalaki. Nang mag-umaga na, ang babae nahandusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon na sinisikatan ng araw. Nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. Sinabi niya, "Bango na at uuwi na tayo." Ngunit hindi sumasagot ang babae. Kaya isinakay niya ito sa kanyang asno at nagpatuloy ng paglalakbay. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at pinagpuputol-putol niya sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. Lahat ng makakita rito'y nagsabi, "Wala pang nangyaring ganito buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin?" Sobrang nakakaawa ang sinapit ng kanyang asawa. Pinapalapa niya sa mga kalalakihang hayok sa laman para sa kanyang kaligtasan, at nang hindi siya ang mabuntunan at pagpiestahan ng mga bakla roon,
Nakakaawa ang kanyang asawa. Hindi kinaya ang daming humalay sa kanya at nilagutan siya ng hininga. Hindi pa nakontento ang kanyang mister at pinagpuputol-putol pa niya ito. Ganon ba kahalaga noon ang reputasyon at dangal ng isang lalaki? Di bali nang halayin at pagsawaan ang kanilang asawa o anak na babae ng mga mapagsamantala. Ganon din ang nangyayari noon sa Sodoma at Gomora. Isa ito sa mga masakit na katotohanan sa mga nagdaang panahon.